knows me will not walk in darkness. Magandang buhay mga katiyats. Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna tayo kina Jonas Teng, kay Yuri Din Sorino, Full Kagulada, shoutout din kay Kawan Heart TV, user CE5DQ, kay Glenn Mario, shoutout kay Rogelio Cortez, dating Naliman Salay, Kenneth Miguel Sr., kay Gerald Lanterna, kay Wang Bu, shoutout din kay Pedrito Ray, Kawan Heart, Dennis Mordino, Angelito Capistrano, Turio Bulsao, Arcilia Yaiso, Edgar Lagarto, Uncle Boy, and lastly shoutout kay Shadow Hunter, kay Edgar Cuervo, Rojilek Chavez, kay Jero Mendoza, at kay Ritzy Sipada. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat mga katiyats. Kay mga katiyats, meron tayong dalawang treasure marker dito. Ang nauna ay itong isdang-isda talaga na hugis. Meron pa siyang bibig, merong hasang, saka tiyan, at buntot, at merong mata, at merong hasang na dito nakaganyan. So pwedeng legit marker ito. Okay, merong kahulugan ang isda na yan. Mamaya atin yan pag-usapan. Okay, tingnan muna natin ang ibang marka. Ito rin ay treasure underwater kasi ito'y dagat, tubig dagat. Okay, ang isang ito ay hugis barko. Okay, kung hugis barko, hindi lang nasa tubig kundi malalim ang pagkabaon. Okay, so atin muna isingit kunti itong background about water table. Okay, ano ba itong water table mga katiyats? Ito yung tubig na palagi nating na-encounter kapag tayo'y mag-treasure hunt. Halimbawa itong isda, kung dito banda yung isda na kita, halimbawa ito yung isda, i-drawing na lang natin ng ganyan. So isda yan. So dalawang ibig sabihin ng isda na marker. Pwedeng nagtuturo yan sa unahan kung merong river. Nagtuturo siya na ang treasure ay submerged in the water in the form of cemented box, mga concrete boxes. Okay, at pwede rin na ang kahulugan nitong isda, lalo na yan ay malaki at lalo na yung mata niya ay bilog, ibig sabihin treasure on the spot. Pwedeng ibig sabihin yan ay maghukay tayo pero malalim at lalagpas tayo sa water table at darating tayo dito sa aquifer. Ang aquifer yan ay water level na ng totoong tubig doon sa ilog. Okay, alin ba ang mataas na level? Ang river ba o dagat mga katiyets? So ang river ay medyo mataas yan na level kaysa dagat kasi galing siya sa bundok at ang lahat ng tubig sa river ay bumabalik sa dagat. Ibig sabihin mas mababa ang level ng dagat kaysa tubig na galing sa mga lawa, creek and waterfalls. Okay, so ibig sabihin ng isda na ito, kung hindi man siya nagturo dito, kung walang lake, walang dagat dyan sa malapit sa isda na marker, so ibig sabihin malalim. Lalagpas tayo at lalangoy tayo dito sa aquifer. Kaya isda ang sign niya kasi nandun sa tubig. Lalangoy tayo, isda tayo, lalangoy, malalim. So merong water trap, natural water trap ang aquifer. Okay, so balikan natin tong isda nyo. Katiyats, napakaganda talaga nito.
bilog na bilog ang mata niya. Meron siyang hasang dito na ganyan. At bibig. Okay, meron pang ano dito, fin. At merong tiyan. At meron pang palitpik. At meron pang kaliskis na malalaki. Okay, so dahil nandito ang bilog, so pwedeng ito ay treasure under. At hindi na ito nagtuturo kung napupunta tayo kung saan nakapoint yung kanyang bibig or nguso. So ito na mismo ay treasure under. So punta tayo sa baba niya dito. Okay, diyan sa baba ng mata. Ang mata ang pinakasentro niyan. Kaya nga lang, kanina sa ating demonstrasyon ay makarating tayo sa water table to aquifer at doon natin matagpuan ang nakabaon na item. Kaya kung maghukay tayo, ito yung isda, ito yung mata niya dito na bilog. So yan ang sentro natin. Anong lalim ba yung aquifer? Depende yan sa elevation ng bundok na hinuhukay nyo. Kung hindi mataas na bundok, mababaw lang ang aquifer. Nasa 8 meters kung sea level ang lupa. 8 meters ay nandyan na ang aquifer. Tubig na, tubig dagat. Pero kung nasa bundok tayo, malalim na malalim ang aquifer. Depende sa taas ng bundok. Kasi kung nasa bundok tayo, ganito, nandito yung aquifer. So kung dito tayo maghukay banda ay napakalalim talaga ng hukay natin para makarating tayo sa aquifer na naghintay yung treasure. Pero kung dito tayo maghukay sa medyo mababa na level ay mababaw lang siya. Kaya depende sa lugar. Okay mga ka-TH, so yan lang pag-analyze ko sa inyong isda. Kung walang dagat sa unahan, walang waterfalls, walang creek, walang river, walang lawa, ibig sabihin sa baba nitong marker. Under sa marker na yan, pero malalim. Lalagpas tayo sa water table. Okay, ngayon puntahan natin tong barko. Ang hugis barko. Hindi naman ito sapatos mga ka-TH. Kasi kung sapatos to, nagaganyan. Ganyan siya kung sapatos, di ba? At nandyan kasi yan sa dagat. Kaya yan ay ship or barko na pandigma ng hapon. Okay, at nang hukayin nila, ka-TH ang baba nito hinukay nila. Kasi treasure under nga ito. Na sign. Ngayon, ang natagpuan nila ay positive na mga bagay. Katulad nito. Itong isa dito, ito hindi galing sa dagat na bato. Kasi yan ay mayroong pulang lupa. So, ibig sabihin, kinuha yan doon sa bundok na pula ang lupa. At nilagay diyan sa dagat as a marker. Kasi nakuha nila ito sa 2 meters na paghukay nila ng baba ng barko. Ito rin ay kasama yan. Itong bato na ito ay ano yan? Bato sa river. Medyo matigas na klase na bato na nilagyan ng butas. Ibig sabihin magpatuloy pa. Pero meron tayong napansin dito na pointer ito. So pwedeng kung saan to nakaturo mga ka-TH, doon kayo pupunta. Kasi yan ay pointer. Ito rin, itong ulo niya, pointer pa rin ito. At saka ito. Tingnan nyo lang maigi saan niya nakaturo. So kung ang mga dulo nito ay kapareho sa dulo ng barko, halimbawa ito yung dulo ng barko,
itong nandito. Kung ang mga yan ay pareho ang direksyon, ibig sabihin doon pa tayo sa unahan ng barko maghukay. Pero meron kasi kayong nakuhang mga ganito. Yan, ano ba yan? Of course, yan ay mga hardwood, sabi nyo, mga carbonized na hardwood. So ibig sabihin matagal na. At anong ginagawa ng hardwood sa dagat? Wala namang ano diyan. Maliban kung merong shipwreck na ship na gawa sa kahoy ng mga barko, ay pwedeng sa barko ito. Pero nasa ano kasi siya, nasa baba nitong hugis barko, nagaganyan yan. Sa baba ito nahukay sa 2 meters deep. Kaya ito ay marker. Bakit nilagyan ng bato na malapad na hugis sa barko sa ibabaw nito kung hindi yan marker? Ganyan kasi yan, sa baba yan. Kaya confirm na meron anomalya. So ipagpatuloy pa sa baba nito kung saan nyo nakuha ito, ipagpatuloy nyo pa hanggang pinakamalalim 2 meters. Yan lang ang magawa nyo sa dagat, kasi tubig dagat siya. Pwede pa rin makapaghukay sila ng 4 meters deep kapag very low tide, kapag itong mababa ang dagat. Okay, meron pa rin ano dito, tingnan natin to. Ito yung close up ng ano, matigas na bato tong dulo. Ito yung panghilod na bato na nasa ibabaw ng beach. So meron siyang visible na dot. Itong dito mga natural na lang ito. Ito ang titingnan. So sabi niya ay go down, pero ito ang nakalilito. Bakit siya nakapoint doon sa unahan? Kaya tingnan niyo kung anong meron sa side ng inyong tunnel na tinuturo nito. Okay, so very positive ang inyong treasure site na ito na hugis barko, mga katiyats. Itong ano niya dito, nagsasabi ito na treasure under, itong dito niya. Yan lang ang punteriya niya sa baba. So tama kayo. Pero kung lahat ng marker, yung ganitong hugis na bato at saka yung bato na may butas, yan, kung lahat na ito ay kapareho ng tinuturo nitong ito, kung doon din nagturo lahat, so pwedeng nasa unahan pa nito. So hindi, pero hindi siya lalayo. Sa estimate ko ay ito rin kasi papunta to dito. So para sa akin 3 meters lang ako mag test dig sa unahan nito, mga katiyats. Pwede nyo rin kunin ng haba nito, and then yun ang i-measure nyo papunta roon. So kung ito ay 2 meters ang haba, so punta kayo sa unahan 2 meters. At least dig din kayo 2 meters. Kung 3 meters yan, 3 meters ang puntahan nyo sa unahan. Okay, so yan lang ang aking pag-analyze niyan, mga katiyats. Magandang treasure marker yan. At lahat lang ng mga iyan ay mayroong water trap. Kaya ingat kayong lahat. Ako'y magpaalam na. I'll see you on my next video dito sa ating treasure marker analysis. Maraming salamat.